remain at this post. 6, 5, 4, 3, 2, 1, and booster ignition liftoff of Space Shuttle Discovery, taking the space station to full power for full science. One-way tickets to heaven ang tawag sa ginawang misyon ng mga scientists sa bansang Russia sa isang aso na si Laika na ipinadala nila sa kalawakan dahil hindi na makakabalik pa ang kanyang spaceship sa mundo. Ano kaya ang nangyari sa aso at kumusta ang kanyang pagpunta sa labas ng mundo? Ano ang kadahilanan kung bakit siya ipinadala sa kalawakan? Dahil noon ay mahigpit ang kompetensya ng Amerika at Rusya sa pagtuklas ng mga bagay na hindi pa nadidiskubrihan sa mundo. Kaya kanya-kanyang paraan ang kanilang ginagawa kung paano ba makapunta sa kalawakan upang ito ay kanilang mapag-aralan. Dahil hindi pa alam ng mga scientist kung mabubuhay pa ang tao sa labas ng mundo. Kaya ang mga hayop ang kanilang kinukuha upang ipapadala sa labas ng mundo para sa kanilang pananaliksik. Matapos magtagumpay ang bansang Rusya sa kanilang pagpalipad sa kanilang Sputnik 1 noong buwan ng Oktubre taong 1957 sa kalawakan na naging satellite, si Soviet leader na si Nikita Khrushchev ay gustong magpalipad ulit ng spacecraft sa araw ng ika-7 ng Nobyembre taong 1957. Ito ay pagdidiriwang ng ika-40 anniversary ng October Revolution. Naisip din nila na magpadala ng buhay na hayop sa labas ng mundo upang malaman kung ano ang mangyayari dito kapag makalabas na sa mundo. Aso ang napili ng bansang Rusya na ipapadala sa labas ng mundo at naisip nila na dapat ang asong ito ay makikita lamang sa mga lansangan o tinatawag na stray dog. Dahil ang mga stray dog ay sanay na sa mga malalamig na panahon at gutom, kaya kumuha sila ng 3 aso at isinailalim nila sa pagsasanay. Ang 3 aso na ito ay pinanganlang Albina, Muska at Laika. Ngunit ang napili ay si Laika dahil maamo ito at hindi malikot. Ang tinahasang sumanay sa mga aso ay sila scientist Vladimir Yuzdovsky at Oleg Yasinko. Hindi ko alam kung tama ba ang pagbasa ko sa mga pangalang ito, kayo na ang bahala. Sa loob ng 20 araw o 20 days, ang nilaan lamang na pagsasanay nila sa aso kung paano ito gumalaw sa loob ng maliit na cabin. Pagkatapos ng 20 araw, si Laika ay dinala ng mga scientist sa kanilang bahay upang makipaglaro kasama ang mga bata. Binigay din sa kanya ang gusto niyang pagkain. Kahit sa kaunting oras ng kanyang buhay ay naging masaya ito. Samantala ang kanyang spaceship ay ginawa lamang sa loob ng 4 na linggo. Di sigurado kung ito ay matibay at walang problema. Alam ng mga scientist na ang spaceship na ito ay hindi na makakabalik pa sa mundo. Meron din inilagay sa kanyang spaceship na isang instrumento upang malaman kung gaano kataas ang solar irradiance at cosmic ray sa labas ng mundo. Ang talagang mission ni Laika sa kalawakan ay upang malaman ng mga scientist kung meron bang mabubuhay sa labas ng mundo at ano ang mangyayari kung makapunta sa kalawakan. Si Laika ang kauna-unang hayop na ipapadala sa labas ng mundo at noong ika-3 ng Nobyembre taong 1957, si Laika ay pinadala na sa kalawakan. Sa simula ay normal naman. Ngunit sa pagdating sa kalawakan, ang kanyang spaceship ay nagkaproblema dahil hindi humiwalay ang isang parte ng spaceship na siyang naging dahilan upang mag-overheat ito. Sa kasawiang palad, namatay si Laika dahil sumabog ang spaceship nito at kumalat sa kalawakan. Dahil sa nagawa ni Laika, matagumpay na nakapagpadala ang Rusya ng tao sa labas ng mundo. Para sa pagkilala sa nagawa ni Laika at sa tulong ito sa bansa ng Rusya, siya ay pinagawan ng monumento